Okay, punta naman tayo. Ano naman yung kinalaman ng baha o relasyon ng baha sa pamalit-ulo sa ICC o pamalit-ulo ng ICC? Aktibo kasi yung Estados Unidos, yung ating magse-75 years ng treaty ally. 75 years na na treaty ally ng Pilipinas ang Estados Unidos at ang Estados Unidos at ang Pilipinas. Subalit, meron itong hiniling makakailan lamang kay Bongbong Marcos. At ito ay ang paglisan at pagtuligsa at maging aktibong bahagi ng Marco Rubio Doctrine o yung Rubio Doctrine, yung Secretary of State ng Estados Unidos. Ano yung Rubio Doctrine? Yung kanyang naging pahayag that they will dismantle, the United States will dismantle the ICC systematically, brick by brick. Tumanggi na maging aktibong bahagi ng layuning ito si Bongbong Marcos. Sa kadahilanan, meron siyang erroneous invocation of Article 127 of the Rome Statute. No? Sinabi niya, hindi kami pwedeng umatras diyan dahil meron pa kaming residual obligation o residual duty sa ICC, bunsod nga ng maling invocation o maling paghayag sa Article 127 of the Rome Statute. Ano ba yung Article 127? Misguided kasi talaga itong Pangulo ng Pilipinas. Ang sinasabi niya, hindi raw tayo pwedeng bastang aatras sapagkat bago daw tayo umatras ay may nasimulan ng investigasyon o proceedings ang ICC. Mali yun. Tayo ay lumisan bilang miyembro ng ICC noong 2019 pa. 2019 pa. Wala pang nagsisimulang investigasyon. Wala pang nasisimulang proceedings. So mali at pambubudol yung ginawang dahilan ng Marcos administration sa ating 75 years ng treaty ally na Estados Unidos, invoking Article 127 of the Rome Statute. Bakit kanyo? Ulitin ko. Sapagkat nung nag-withdraw tayo noong 2019, wala pang nasisimulan. Wala pang nasisimulang investigation, wala pang nasisimulang proceeding na nagaganap diyan sa ICC. Yung korte ng mga hangal, yung korte ng mga siraulo, yung korte ng mga may diferensya sa pag-iisip. Ayon yan kay Secretary Marco Rubio. Ngayon, let us debunk the malicious, false, and dishonest invocation of Article 127 of by the administration. Sabi nila, meron daw tayong residual duty o residual obligation. Hindi tayo basta-basta pwedeng umalis at tumalikod sa ating residual obligation na natitira diyan sa ICC. Bunsod nga ho ng Article 127 of the Rome Statute. Mali po yun. Hindi po totoo yung bakit. This was 2026. May lumabas na kopya ng liham si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi natin kalilimutan yan. Meron ding akusasyon yan laban dyan patungkol sa flood control at yung pagkalikot sa ating pambansang budget. But dito muna tayo, yung palit ulo sa ICC. Tinanggihan ni Bongbong Marcos yung hiling na Donald Trump ang Pangulo ng Estados Unidos na kanyang ipinarating through sa kanyang Secretary of State Marco Rubio. Tinanggihan ni Bongbong na wag nang sumuporta, wag nang kilalanin, wag nang kalungin, at wag nang bigyang pakikipagtulungan ang ICC. Sapagkat sabi niya may Article 127 kasi na sabi niya sa Article 127, kapag meron ng nasimulang investigation o proceeding, hindi tayo basta-basta tatalikod. Mali yun mga kababayan, huwag kayong papadala roon. Bakit? Yung liham ng Malacanang through then Executive Secretary Lucas Bersamin dated December 15 of 2023, he wrote addressed to Vice President Inday Sara Duterte
and attached doon, kalakip doon, yung liham o yung tugon ni Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas sa katanungan ni Vice President Inday Sara Duterte, ano ba ang tindig? Ano ba ang paninindigan ng iyong administrasyon, ng ating pamahalaan pagdating sa ICC? Sumagot si Bongbong Marcos bilang Pangulo. December 15, 2023. Kalakip yun ng covering letter na dated December 15, 2023 ni Lucas Bersamin, dating Executive Secretary. Yung Marcos letter to Vice President Inday Sara of 15 December 2023, malinaw ang nakalagay doon. Sabi ni BBM, and I quote, "The government will not assist the ICC in any way, shape, or form." At bago siya nagpaalam sa liham yun, may tinugtong pa siya. And I quote, sabi niya ito ni BBM sa kanyang liham kay VP Inday Sara Duterte dated 15 December 2023. Dugtong pa niya, "As is my sworn duty," dahil nga sa kanyang sinumpaan sa ilalim ng ating saligang batas, Article 7, Section 5 of the Constitution, sabi niya, "I will continue to defend and assert the sovereignty of the Republic of the Philippines at all times." This was December 15, 2023. In-invoke pa niya yung kanyang oath of office at hindi rin niya ginawa ito. Tinalikuran din niya ito. Impeachable yun, mga kababayan. Sapagkat a few months after December 15, 2023, a few after the lapse of more than 1 year, March 11, 2025, naganap na yung state-sponsored kidnapping kay Pangulong Duterte. Fast forward, ngayong araw, naglabasan diyan sa Guardian News, Al Jazeera at GMA Network. Sinanksyon na ng Estados Unidos ang Japanese judge na si Tomoko Akane at yung Senegalese senior trial lawyer na si Abdoulaye Seye. Sila ay sinanksyon na ng Estados Unidos. Bakit? Dahil bahagi sila ng ICC na patuloy na nakikialam at umaaktong pulis-pulisan ng kalawakan ng buong mundo. Samantalang ang mga miyembro nito kaduda-duda din ang prinsipyo at paninindigan. Ano ang kinalaman ng baha at pamalit-ulo ng ICC at ICC? Dito papasok ngayon na itong Rubio Doctrine na maigting at matapang na isinusulong ng Estados Unidos, ito rin kaya ang dahilan kung bakit hindi seryoso ang administrasyong Marcos na arestuhin si Zaldico. Di ba? Sapagkat si Zaldico, meron siyang naging video na pahayag noon sa video, in-upload niya, kanyang sinabi na totoo ang mga naging pahayag ng mga dating sundalong na assign sa kanya bilang kanyang mga security. Yung mga dating sundalo, iba ron ay miyembro ng Philippine Marines, hindi ba? So, bakit hindi seryoso, bakit hindi agresibo ang Marcos administration na mahuli si Zaldico? Hindi ito katang-isip. Meron tayong basihan. Sapagkat si Zaldico, pag yan ay nahuli, pwede siyang ibigay sa kustodiya ng Estados Unidos bilang ating tulong. Treaty ally tayo, 75 years na eh. Ibigay si Zaldico sa Estados Unidos upang lalo silang makabuo ng solidong kaso laban sa ICC. Ito yung aking patunay. Dahil madalas uli ang kanyang paglabas, ito ay inakda ni Congressman
Toby Tiangco. House Resolution 808. At ang mahalaga rito, tingnan ninyo itong date na ito. February 23, 2026 pa ito nakafile. Ano linalaman ng House Resolution? Ito yung title. Bakit hanggang ngayon ay walang ginagawang public inquiry doon sa status of warrant of arrest laban kay Saldico? Bakit tila mauuna pang makansila at madakip yung mag-inang Senador Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste kesa kay Saldico? February 23, mga kababayan, February 23, 2026 pa ito nakafile. Ito ay inupuan. Ito ay inupuan ng kasalukuyang administrasyon. Tapos tatakutin yung mag-inang Legarda na baka sila ay kansilahin ang kanilang pasaporte, nauna pa sila kaysa kay Saldico. Sabi ni ako si Embang Kalembang, tama ito, sapagkat si VP Inday ang nagsabi na dalawa lang naman ang nagpapatakbo ng budget ng Pilipinas, si Martin Romualdez at si Saldico. Tama yung punto mo, ako si Embang Kalembang. Maraming salamat sa iyong napaka-sharp na obserbasyon. SDS New York, mahal na mahal ko rin kayo. And I look forward to the day na magkakasama-sama tayo at makabisita ako uli diyan sa New York. Si Maya Olaso Verheijen from Pagsanhan, Laguna. So yan, bakit nauuna pa o tila mauuna pa itong mag-inang Legarda kesa dito kay Saldico? Inupuan nila, mga kababayan. Pakita ko lang uli sa inyo. February 23, 2026, na-file na ito. House Resolution 808. Pero hindi nila ina-actionan ito. Kaya, pamalit ulo ba? Alin? Pamalit ulo ba sa ICC? Dahil nagalit ang Estados Unidos, 75 years tayong treaty ally, ang hinihiling ko sa iyo, maging bahagi ka ng Rubio Doctrine. Ano yung Rubio Doctrine? Ulitin ko. To dismantle ICC systematically, brick by brick, if necessary. Babasagin yan ng Estados Unidos. Dahil galit ang Estados Unidos sa pagtanggi ng 75 years ng treaty ally na Pilipinas sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Tanong, palit ulo ba sa ICC ang nagbabadyang pagpirma ng framework agreement patungkol sa Pax Silica? Yan ba ay para maibsan ang galit o disappointment ng Estados Unidos? Ito ba'y palit ulo sa ICC ang Pax Silica para kumalma ang Amerika? Tanong, palit ulo ba si Pastor Apollo Kibuloy sa ICC withdrawal na hinihiling ng Estados Unidos na ayaw sundin at kilalanin ni Bongbong Marcos? Si Apollo Kibuloy ba ay palit ulo sa ICC para kumalma at maibsan ang galit ng Amerika? Dismayado ba ang Amerika sa pagtanggi ni Bongbong Marcos na maging bahagi tayo ng Rubio Doctrine to dismantle ICC systematically brick by brick, kung kaya tayo ay pinatawa ng additional 12.5% tariff? Panibagong taripa ito, 12.5 tariff, effective July 24, 2026, or 2 days, I think 2 days or a day after na tumanggi tayo sa pamamagitan ng pagtanggi ni Bongbong Marcos na wag nang kanlungin, kilalanin at tulungan ang ICC. Ito ba yung kabayaran?
kawawa naman tayong mga Pilipino. So si Pac Silica, si Kibuloy, at yung 12.5% na taripa, ito ba ang pamalit ulo sa pagtanggi na kumalas tayo completely, fully, absolutely sa ICC upang pakalmahin ang Amerika at the expense of our sovereignty, of our independence, and of our Constitution? Kaya yan po yung pangalawang bahagi ng ating pagtalakay ngayong araw, yung pamalit sa ulo ng ICC. Si Saldico ay protektado. Hindi natin pwedeng itanggi yung malakas na bulong-bulungan at usap-usapan na si Saldico ay tila protektado ng kasalukuyang administrasyon dahil ayaw siyang ibigay sa mga totoong mag-iimbestiga kagaya ng Estados Unidos. Bakit? Imaginein mo kung makukuha lamang sana ng Estados Unidos si Saldico at siya ay papaaminin ng detalyado doon sa kanyang pamudmod ng pera nating mga Pilipino bilang suhol, diyan sa mga opisyal ng ICC, yari ang kanyang administrasyon. Kaya hindi nila pinapansin yung House Resolution number 808 ni Congressman Toby Tiangco. Ayaw nilang imbestigahan. Nauuna pa yung banta dito sa mag-inang Loren at Lian Leviste. Ganito ba dapat ang asal ng isang tapat na alyado? We are celebrating 75 years of being treaty ally. And yet, pati yung alyado mo binubudol ng kasalukuyang administrasyon. Ano?